Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinas.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Heads up astronomy enthusiasts dahil isang kaabang-abang at kamanghamangang meteor shower ang ating matutunghayan mamayang gabi. Ilang meteors kaya ang posible nating makita? Para sa mga detalye, narito ang Panahon TV student correspondent na si Jairo Hiastro. Jairo? Thank you, Miss Amor. At tama ka dyan. Most popular meteor shower ating masasaksihan mamayang gabi. Inaasahan ng peak ng tinatawag nating Perseid meteor shower mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At ayon kay Bill Cook na isang meteor expert mula sa NASA, ang nasabing meteor shower ay nasa outburst phase nito kung saan tinatayang aabot sa 150 hanggang sa 200 meters ang maaari nating makita sa loob lamang yan ng isang oras. Pero alam niyo ba kung bakit siya tinawag na Perseid meteor shower? Dahil ang meteor shower na ito ay nasa loob ng isang constellation na may pangalang Perseus. At kung kayo naman ay lalabas mamaya upang saksihan ito, ay makikita natin ang constellation sa may bandang hilagang silangan ng ating kalangitan. Bagamat may pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, kasama na ho dyan ang Metro Manila, ay umaasa pa rin ang ating mga astronomy enthusiasts na magiging maganda ang panahon sa kanilang panonood ng Perseid meteor shower. Pero sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, lalo na sa mga nasa Northern Hemisphere, particular na po dyan sa may Japan, Europe at USA, tiyak na magiging enjoyable at magiging memorable ang inyong panonood ng nasabing meteor shower. At yan ang latest na balitang pangkalawakan. Para sa Panahon TV, ako si Jairo Hiastro. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Jairo. Nakuabangan talaga ng ating mga manonood itong Perseid meteor shower at sana nga maging maganda ang panahon mamaya. Pero para po sa updates tungkol sa lagay ng ating panahon, tutok lamang sa Panahon TV para malaman kung isa ka sa mga masiswerte na makaka-view ng nasabing spectacular meteor shower. At eto naman para sa mga selenophile na hilig pagmasdan ng ating buwan, narito na ang ating moonrise at ganun din ang moonset. Yung moonrise kanina pa yan na 1:09 ng umaga, pero yung moonset naman mamaya itong 12:11 ng tanghali. Para naman sa ating lunar phase, inaasahan po natin itong waxing gibbous moon. Nagkakaroon nito kapag ang buwan ay more than 1/2 pero hindi buong naliliwanagan ng araw. Dahil ang bahagi na iilawan ay lumalawak, ito itinuturing natin na waxing. Ang waxing gibbous moon ay lumalabas din kapag ang buwan ay nasa pagitan ng 45 and 90 degree angle with respect to the Earth and the Sun. Para naman sa ating tides courtesy of Namria along Manila Bay, ang high tide 4:40 ng umaga kanina umabot yan ng 0.91 meters at yung low tide naman 12:58 AM, yan po'y umabot naman ng 0.39 meters. At ngayon naman silipin po natin ang datos ng Pag-asa tungkol dito sa major dams na binabantayan natin sa bahagi ng Luzon. Kabilang po dito itong Magat, Pantabangan at nandito rin yung Angat Dam. Unahin po natin dito sa Angat Dam kung saan dito po tayo kumukuha ng water supply for Metro Manila at mga karatig po nating probinsya. Kahapon ng umaga na itala po dito ang 174.55 meters at nagkaroon po yan ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.17 meters. Dito naman sa Magat Dam, dyan yan sa Isabela, makikita po natin nagkaroon din ito ng increase sa water level na umabot ng 0.36 meters. At panghuli natin, dito naman yan sa Pantabangan Dam, dyan po matatagpuan sa Nueva Ecija. As of 6 AM kahapon na itala ng Weather Bureau ang 183.81 meters dahil nung nakalipas sa 24 oras na itala po dito ang pagbaba sa water level na umabot ng 0.10 meters. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para po ma-monitor din natin ang status nitong dams na binabantayan natin dito sa Luzon. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.